Ngayon po, dadako na po tayo sa ating mensahe. Ang ating pong text ay nasa 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. All right? What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own? Verse number 20, this is our key text. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Okay? What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own? For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Let us go to the Lord in prayer. Aming makapangyarihang Diyos, aming Ama, sa umagang ito kami po nagpapasalamat muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang kami po ay makapagsasalo-salo sa iyong banal na salita. Thank you so much sa amin pong masarap na pahinga at salamat din po sa magandang bukas ng umaga at ang amin pong kahilingan dakilang Diyos. Linisin mo po ang aming mga puso at kami po ay iyong patuloy na pagpalain upang kami dakilang Diyos ay lumago sa aming buhay pananampalataya. Thank you so much for saving us and thank you for giving us a good church and a good pastor. Thank you so much, O God, because naniniwala po kami na talagang napakalaking blessing na may Biblia kami na napag-aaralan at napapakinggan. I pray, O Father, that this morning as we come to you, as we study your word, may you again bless our hearts, O God. May you talk to us through the message, O Lord. Thank you so much. And please give me your enabling grace once again upang magawa ko po ang gawain ito na kung saan magiging malinaw ang iyong mensahe at mapagpapala ang bawat taga-subaybay. Ito po ang aking panalangin, O aming Ama. Hiling patuloy ang comfort sa pamilya po ni Sister Kenji na naulila. Umaasa po kami, O Diyos, na ikaw po ang aabot sa kanilang kalagayan ngayon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, ang talata po natin ay sulat ni Apostol Pablo at napakaganda po na ito ay ating masentrohan ngayon. Isang napakahalagang paalala sa atin bilang mga tunay na mananampalataya. Ang paalalang ito at ang sulat na ito ni Apostol Pablo ay napakagandang paalala sa bawat mga Kristiyano. Ang sabi po ng Bible, what? Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you? Okay? Of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ang ating pong mensahe ay kukunin po natin sa verse number 20. For ye are bought with a price. For ye are bought with a price. Mga kapatid, mga minamahal, isang paalala po. Salvation is not cheap. Ang kaligtasan po natin, hindi po yan cheap, mga kapatid. Okay? Grace is free to us, but it was costly to Christ. Yung pong biyaya, yung pong kaligtasan, libre po yan para sa atin. Regalo po yan para sa atin. So it is free, but it was costly to Christ. Ang ibig sabihin po, napakalaki at napakamahal ng binayaran ng Panginoon. So, si Apostol Pablo po, pinapaalalahanan niya ang mga mananampalataya sa Korinto na ang kanilang mga buhay ay hindi na po para sa kanila. Sapagkat sila po'y tinubos na, sila po ay binayaran na. So, sa pangkalahatan, ang mga Kristiyano po ay tinubos na, tayo po ay masasabi po nating binayaran na. Okay, to be saved is to be owned by God, secured by a price beyond measure. Yun po ang katayuan nating mga Kristiyano. So kaya po doon tayo magdudwell sa idea po, for ye are bought with a price.
So, ilang mga bagay po ang gusto kong ibigay sa bawat isa po sa atin sa mensaheng ito. Mga kapatid, number 1, the price was precious. The price was precious. Napaka-precious po ng naging halaga. Alam nyo kung ano po? The blood of Christ. The blood of Christ. Sa usapang katubusan, sa usapang kapatawaran, ang sabi po ng Hebrews, mga kapatid, for without shedding of blood, there is no remission. There is no remission. Without the shedding of blood, there is no remission. So sa usapan po ng pagtubos, sa usapan po ng pagpapatawad, ang kinailangan po ay ang pagtitigis ng dugo. And I am telling you, mga kapatid, mga minamahal, na ang pinangtubos sa atin po ay ang dalisay, ang walang salang dugo ng ating Panginoon. That is the reason why sinasabi ko po sa unang puntos natin, the price was precious. Sa talakayin natin, tayo po'y binayaran na, tayo po'y tinubos na. It is good for all of us to realize that the price was precious. Hindi po silver, hindi po gold, ayon sa sabi po ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19. Not silver nor gold. Hindi po yan ang pinantubos po sa atin. Hindi po human effort, mga kapatid, or human merit, but the spotless blood of the Lamb. Alam naman po natin na sa pagtuturo po ng Bible, talagang ang ating Panginoong Kristo, siya po ang kordero ng Diyos, na kung saan makapaglilinis ng kasalanan ng sangkatauhan. Remember John the Baptist, when he prepared the way, and then sinabi po niya, behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. And that is exactly nangyari po, mga kapatid. Malinaw po na ang ating pong kaligtasan, ito po ay dahil sa hindi bibirong pangtubos sa atin, mga kapatid. So the price was precious sapagkat ang pinangtubos ay ang dalisay na dugo ng ating Panginoon. Ang ating pong Panginoong Jesus na nagtigis ng kanyang dugo alang-alang po sa atin. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, importante po na ating pong mabigyan ng pansin na ang halaga ng kaluluwa, ito po ay lumabas na napaka-valuable sapagkat hindi mabibili ng pera. Wala pong taong matutubos sa pamamagitan ng kanyang kayamanan sa dami ng pera na meron po siya. No, hindi po kayang tapatan ng anumang yaman ang halaga ng kaluluwa. And I am telling you this morning na ang halaga ng iyo at ng aking kaligtasan, ng kaligtasan ng mga tunay na tubos ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wag na wag nating itatrato na napakamura ng ating pong kaligtasan. So expensive. It was precious, mga kapatid. The blood of Christ. Yan po ang pinangtubos sa atin. So, paalala po, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So tayo po'y pag-aari na ng Panginoon. Yes, yun po ang dapat maitatak sa isip ng bawat isa. So, ang unang puntos po natin, the price was precious. Okay? Number 2, the purchase was personal. Diba? The purchase was personal. Mga kapatid, Jesus Christ died for us. Kaya as individual, if you are a believer, you can claim and you can say that Jesus Christ died for you. Yan po ang patotoo po ng banal na kasulatan. Si Pablo po, ang sabi po niya sa Romans chapter 5 and verse number 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga kapatid, si Jesus Christ po, siya ay nagbigay ng kanyang buhay dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Sa totoo lang po, alam niya ang ating mga pangalan.
Kilala niya ang bawat isa po sa atin. Alam niya ang ating pong mga kasalanan. Alam po niya ang ating mga pangangailangan. At sinasabi ko po na ang krus ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay kanyang sakripisyo para sa bawat individual. Mga kapatid, mga minamahal, ang usapang tubusan, ito po ay masasabi nating personal. Yes, sa bawat isa ngayon na nakasubaybay, gusto kong sabihin sa inyo, bagamat si Jesus Christ ay namatay para sa sangkatauhan, pero we can claim na siya po'y namatay para sa atin. Siya po'y namatay para sa iyo. Siya po'y namatay para sa akin. Siya po'y nagtigis ng dugo para sa iyo. Siya po'y nagtigis ng buhay, ng dugo para sa akin. Siya po ay nagbigay ng kanyang buhay. Siya po'y nagpakahirap. Siya po'y nagdusa. Siya po'y nagpakasakit. Siya po'y nabayubay sa krus. Siya po ay nagbigay ng dakilang sakripisyo na pwede mong sabihin para sa iyo at pwede mong sabihin para sa akin. Yes, for all, He died, but we can claim that He died for me. He died for you. Okay? So yan po ang ating magandang maunawaan. The price was precious. The purchase was personal, mga kapatid. The purchase was personal. He died for us. He died for you. And the payment was paid in full. At ang bayad po, ang naging kabayaran, mga kapatid, ay nalagang bayad sa pangkabuuan. Diba? Paid in full. Dito naman, ang gusto kong kunin nyo pong idea, yung isinigaw po niya sa krus, na ang sabi po niya, it is finished. Okay? Ang idea po ng kanyang sigaw na ito, ang ibig sabihin, tetelestai. It means mission accomplished. It means paid in full. Kumbaga po sa illustration, di po ba? Mga kapatid, mga minamahal, ang pagtubos ay kumpletong nabayaran. Wala na pong dapat idagdag pa ang kahit sino po sa atin. Now, if you can notice, kung nakikinig po kayo sa akin, sapagkat sometimes, even ang circle ng mga Baptist, nagkakaroon ng debate about this. Ang totoo po niyan, nagkakaisa naman po tayo na ang tunay na mensahe at sigaw natin, ang usapang katubusan, ang usapang kaligtasan, 100% na ito po ay gawa lamang ng ating Panginoon. Wala sa bahagi ko, wala sa bahagi mo, wala sa bahagi ng kahit sino, kahit na sinong Kristiyano, hindi po pwedeng mag-claim na sasabihin niya na kaya siya naligtas sapagkat may bahagi po siya. No. The work of redemption, again, may I emphasize to everyone, the work of salvation, the work of redemption, it is 100% work of our Lord Jesus Christ. Kaya siya po ang kabuuan, siya po ang kalubusan na sa usapang kaligtasan, what Jesus Christ did on the cross. Kung ano po yung kanyang ginawa, ang dugo po niya, ang pagpapakasakit niya, lahat po mga kapatid, 100% na ang kaligtasan gawa ng Panginoon. At ito po'y inyo-offer sa atin for free. At ang ating pong masasabing tugon ay pananampalataya. Ang pananampalatayanan po natin, hindi po yung 99% work of redemption, hindi po ang bahagi lamang ng kaligtasan, kundi ang buong 100% work of our Lord Jesus Christ. Yun po ang ating sasampalatayanan. Kaya itinuturo po natin na ang salvation, ito po ay free gift. Diba? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So yun po ang regalo sa atin, yung eternal life. At ito'y dapat sampalatayanan ng bawat isa sa atin. Alin po? Yung 100% work of our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ko po, magandang laging napapaalahanan po tayo at magandang maintindihan po natin ang turo ng banal na kasulatan na ang bayad ng Panginoon, ito po ay binayaran niya in full. Okay? The payment was paid in full. It is finished. No debt, mga kapatid, remains unpaid. Bayad na po talaga.
Wala ng additional sacrifice na inire-require sa atin. That is why it is also good to learn the teachings of the book of the writer, of the book of Hebrews, na talagang niliwanag niya, hindi na natin kailangan mag-offer pa ng kung ano-anong sakripisyo. Hindi na tayo dapat maghain pa ng kahit ano pang hain para sa kasalanan, sapagkat ang ating Panginoong Kristo'y masasabi nating sapat. What Jesus Christ did for us, mga kapatid, yan po ay sapat. Kaya no need na katulad ng ginagawa po ng ilan na nag-o-offer ng mga animal sacrifices na hindi naman talaga makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya mapapansin niyo po ang kaibahan. Noon, sila pinag-o-offer ng mga animal sacrifices para po makover yung kanilang kasalanan. But sa pamagitan po ng Lamb of God, sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, hindi lamang po na-cover ang ating pong mga kasalanan, kundi hinugasan po ito, nilinis po ito ng dugo ng ating pong Panginoon. Amen? Yes, no additional sacrifice is required, mga kapatid. No human works can add to it. Wala na po, hindi na po tayo kailangan magdagdag pa ng kung anong gagawin natin para sa kaligtasan. Kaya sa mga nakasubaybay po ngayon, kung hindi ka pa nakatitiyak ng iyong kaligtasan, gusto kong ibalita sa iyo na ito po'y binayaran ng ating Panginoon in full, at ang kanyang sigaw, maliwanag po, it is finished. So wala ka nang dapat idagdag, hindi mo na kailangan magsakripisyo, ang lahat ay binayaran na ng ating Panginoon. Ang gagawin mo lamang, manampalataya ka sa ating Panginoong Kristo. Amen? Panampalatayanan mo siya. Okay? Pagtiwalaan mo yung ginawa niya. Huwag mo na pong nagdagdagan. Hindi kailangan. Sapat po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Okay? So yan po. Una, maliwanag po na binigyan pansin natin, the price was precious. The purchase was personal. And the payment was paid in full. And then, isang bagay po na magandang mabigyang pansin po natin, di ba? Yung idea po na yung pong ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo ay gawa na hindi na kailangang dagdagan. Magandang umaattend po tayo ng church, magandang tayo po ay nagsaserve, maganda po na tayo nag-offering, maganda po na tayo gumagawa ng mabuti. Pero hindi po yan para maging karagdagan sa ating pong ikaliligtas. Because again, just to emphasize to everyone, ang bayad po ay binayaran ng ating Panginoong Kristo in full para sa ating katubusan. The payment was paid in full. Okay? Susunod po, the possession is permanent. The possession is permanent. Niliwanag to, Kristiyano tayo, ligtas na po tayo, ye are not your own. Hindi na po ako para sa aking sarili. Okay? May nagbayad na po, may tumubos na po, may bumili na po para sa akin. So mga kapatid, yun po ang sinasabi ng verse number 19. Malinaw po yan. What? Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Hindi ka na sa iyong sarili. Why? For ye are bought with a price. So the price was precious. Mga kapatid, the purchase, ayon sa pinag-aralan natin, was personal. The payment was paid in full, and listen, the possession is permanent. Ang ibig sabihin, mula nung tinubos po tayo po ay pag-aari na ng ating Panginoon. Hindi na tayo sa ating sarili. Okay? We are owned by God. We are indwelt by the Spirit of God. Yung pinakaselyo ng tinatawag nating ownership na sa Panginoon na tayo. Kaya kung tutusin, dapat tayo po ay mabuhay na para sa Diyos, para sa Kanyang kaluwalhatian. Mga Kristiyano, tayo po ay purchase possession. Di ba? Tayo po ay purchase possession ng ating Panginoon. And the possession is permanent. Mula ng totoong nasave ka, hindi ka na sa iyong sarili. May nagmay-ari na po sa atin. At yan po ay maliwanag na ipinakita ng banal na kasulatan. Okay? Ngayon,
Malinaw po ito that the price was precious. Mga kapatid, the purchase was personal, and the payment was paid in full, and the possession is permanent. Malinaw na pag-aari na po tayo ng Diyos, nananahan po sa atin ng Banal na Espiritu, at tayo po'y marapat na mabuhay na sa kanyang kalwalatian. Mga kapatid, ang redemption po, ito po ay nag-establish ng relationship natin sa Diyos at ng ating responsibility. Okay, kumbaga, binili po tayo ng Panginoon, sa Biblia po, dapat nga, bilang sa Kanya na, bilang pag-aari ng Diyos, hindi na po tayo dapat nagpapasya para sa ating mga sarili. Diba? So, actually po, for me, that is very positive. Na dahil tinubos na ako ng Panginoon, binili na ako ng sapat na halaga sa Kanyang dalisay na dugo, para sa akin positive yung ownership ng Diyos sa aking buhay. Yung sabihing ako'y pag-aari ng Diyos. You know what? Kasi yung mga hindi mananampalataya, and sometimes sad to say, may mga mananampalataya na nalulungkot. Bakit? Sapagkat parang ang pakiramdam niya, nung maging Kristiyano siya, para siyang nasakal. Diba? Parang ang higpit. Parang wala siyang kalayaan. Kasi ang kanyang pananaw, ang kanyang mentalidad, ang kalayaan, ay yung magawa niya ang lahat ng kanyang kagustuhan, sukdang mga kasamaan, basta nagagawa niya nang walang pigil sa kanya, malayang-malaya siya, yun ang kanyang tingin sa kalayaan. Actually po, sa Christian concept, sa biblical concept, kapag ikaw ay wala sa Panginoon, wala ka sa kalayaan. Ikaw ay nasa pagkaalipin, ikaw ay bilanggo. Bakit? Sapagkat tangay-tangay ka ng mundo, alipin ka ng kamunduhan, alipin ka ng kalayawan, alipin ka ng kasalanan. Yan ang katayuan ng hindi safe. Okay? At mula sa pagkabilanggo at sa ating pong kalagayang alipin, tinubos tayo, binayaran po tayo ng ating Panginoon, ng kanyang dalisay na dugo. Yun ang pangtubos. At dahil dito, nakalaya po tayo. Kaya ang tamang concept, pag Kristiyano ka, pinalaya ka ng Panginoon. Diba? Sa mga taga-Galacia, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanila, stand fast therefore in the liberty where Christ hath made us free. And be not entangled again with the yoke of bondage. Kaya kung Kristiyano ka, itama mo konsepto mo. Kung Kristiyano po tayo, itama po natin ang kaisipan natin. Ang ating pong pagiging Kristiyano, kumbaga, ang ating pong pagiging alipin ng Panginoon, yan ang tunay na kalayaan. Mali pong konsepto ng kalayaan na nagagawa mo lahat ng gusto mo. Mali pong konsepto ng kalayaan na kung saan kahit na gawin mo ang kamunduhan, yung kalad ka rin ka ni Satanas, na hatakin ka ni Satanas sa kamunduhan, kalayawan, kasalanan, sasabihin mo, ang sarap ng buhay na malaya. Pwede kong maglasing kapag ka gusto ko. Pwede akong mambabae kapag ka gusto ko. Pwede magsugal kapag ka gusto ko. Pwede kong gawin ang lahat ng gusto ko. Wow! Ang laya ng buhay ko. Hindi po kalayaan yan. Pagkaalipin po yan. Ang tunay na kalayaan ay ang katubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang maging alipin ka ng Panginoon, yan po ang tunay na kalayaan. Ang sinasabi ko po ay sa konseptong Kristiyano. Mga kapatid, dahil nga nasa pagkaalipin tayo, kailangan po ng tutubos sa atin. Dahil nasa ilalim tayo ng poder ni Satanas, siya po ang nagmamay-ari sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, tayo po'y nilikha ng Diyos, pero dahil sa kasalanan, tayo po ay napasa ilalim. Sa pagkaalipin po natin kay Satanas na siyang Diyos ng sanglibutan ito. And what the Lord Jesus Christ did, He gave Himself, He gave His life. Okay? Siya po'y nagtigis ng kanyang dugo bilang pambayad sa atin, bilang pantubos sa atin. Kaya Kristiyano, tubos ka na. Kristiyano, pinalaya ka na. Pag-aari na po tayo ng Panginoon. Okay? At yan po ang tunay na kalayaan. And it is positive for me. It is good for me na ako po ay isa sa purchased possession, na ako ay isa sa inaari ng Panginoon, na sa Kanya na at hindi na po sa aking sarili. Amen? And we need to understand na ang sabi po ng talata natin, what? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you? Okay?
Hindi na tayo sa ating sarili. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Yan po ang gusto ko naman bigyan ng emphasis ngayon. Okay? Una, the precious. Hindi ba? Makikita niyo po. Una, the price was precious. Number 2, the purchase was personal. Number 3, the payment was paid in full. And then, the possession is permanent. Now, bakit? Bakit ako at ikaw ay tinubos ng ating Panginoon? Given na po yun, ayaw niya kasi na tayo mapahamak. God is not willing that any should perish. Ayaw niyang mapunta tayo sa impyerno sapagkat hindi po tayo dinisenyo ng Diyos para pumunta sa impyerno. Okay? Kaya kahit na po tayo naalipin ni Satanas, gumawa ng paraan ang Diyos upang tayo matubos. At ngayong natubos na po tayo mga kapatid, pag-aari na po tayo ng Panginoon. Therefore, bilang pag-aari ng Diyos, dapat sa Kanya na talaga ang gamit po natin. And sa ating pong susunod na puntos, ang gusto kong makita nyo, that the purpose is practical. The purpose is practical. Ano po ang purpose? Why the Lord saved us? Bakit tayo niligtas ng Panginoon? Bakit tayo tinubos ng Panginoon? To glorify Him. Diba? To glorify Him. Ang sabi po, for ye are bought with a price. Sapagkat binili na raw po tayo sa halaga. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Mga kapatid, magandang itatak po natin sa isip natin na nasa Diyos ang lahat ng karapatan. Bakit? Sapagkat siya po ang tumubos sa atin. Nasa Diyos po ang lahat ng karapatan sapagkat siya na po ang nagmamay-ari sa atin. Kaya ang mga Kristiyano dapat meet for the Master's use. Dapat sa gamit na po tayo ng Panginoon. Kaya po, Kristiyano, ituwid natin, iayos natin ang takbo natin sa buhay. Huwag niyo pong hayaan na mahirati po tayo, na maging gawi po natin na ang Diyos na tumubos sa atin, na ang Diyos na bumili sa atin sa matinding halaga sa pamamagitan ng kanyang dalisay na dugo. Siya na nagmay-ari sa atin, parang, alam niyo po, para po siyang nanlilimos ng ating panahon. Siya po ang may karapatan sa buhay ko. Siya po ang may karapatan sa buhay mo. Siya po ang may karapatan sa katawan mo. Siya po ang may karapatan sa talento mo. Siya po ang may karapatan sa lahat ng tinatangkilik mo. Sapagkat binili na po tayo ng Panginoon. And the purpose is practical. And it is for all of us to glorify God. Kaya mga kapatid, kapag ka ang buhay natin hindi po nakapagbibigay ng glory sa Kanya, kapag ka ang mga ginagawa po natin hindi nakapagbibigay ng glory sa Panginoon, hindi po na isa-serve ang purpose kung bakit na tayo tinubos. Hindi po na isa-serve ang purpose kung bakit na tayo binili. Hindi po na isa-serve ang purpose ng pagtubos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, mga Kristiyano, kung talagang tayo po ay saved, we need to understand, we need to realize that the purpose of God in saving us is to give glory unto Him. Di ba? Yung bigyan po natin siya ng kalwalatian. Ang sabi po, therefore glorify God in your body. Meaning, this is about how we live and how we should live. Diba? In our spirits. Ito po yung kung paano tayo dapat nag-iisip at sumasamba. Diba? In our daily conduct, who we serve. Dapat ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Hindi tayo dapat men pleaser. Hindi tayo dapat nagsaserve para sa tao at sa mata ng tao. Ang service natin dapat sa tumubos sa atin. Dapat sa Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Mga kapatid, the purpose is practical for us to glorify God. So, ang message po natin, for ye are bought with a price. Tayo po ay tinubos na. Tayo po ay binili na.
sa halaga, mga kapatid. At bilang nasa Panginoon, bilang binili ng Panginoon, mga bagay na dapat nating maisip, mga kapatid, sa ating pong kalagayan, bilang tinubos tayo ng Panginoon. Una po, the price was precious. Always put in your mind, very costly, napaka-precious po, dugo ng Panginoon ang pinangtubos niya sa atin. Second, the purchase was personal. Inibig niya ang buong sanglibutan. Pero pwede nating sabihin, personally, namatay siya para sa iyo, namatay siya para sa akin, namatay siya para sa bawat isa, namatay siya at siya po ay nagbayad para sa ating lahat. Amen? The purchase was personal. He died for us. He died for me. He died for you. The payment was paid in full. Hindi po natin dapat makalimutan na talagang binayaran po niya. Tetelestai, it is finished. Kumbaga mga kapatid, may tatak, bayad na, paid in full. Okay? At silyado na po tayo. The possession is permanent. Ye are not your own. Hindi na ako sa aking sarili. Hindi ka na sa sarili mo. Amen? The possession is permanent, mga kapatid. And the purpose is practical. Therefore, glorify God in your body, which are God's. So, dapat ang Kristiyano po, ang objective, ang goal ng kanyang buhay bilang pag-aari ng Diyos ay ang luwalhatiin ang Diyos. Yan po ang reason kung bakit ang sabi niya, whether therefore ye eat or ye drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. O, kamusta po tayo? Lagi natin kine-claim, saved na tayo. Lagi natin kine-claim na Kristiyano na tayo. Na-realize ba natin na kaya tayo Kristiyano may tumubo sa atin? Na kaya tayo Kristiyano may nagbayad para sa atin? At yan po, yung Panginoon. Di ba? At napaka-precious ng naging halaga. At ito'y personal. Individually, siya po'y namatay para po sa atin. Siya po'y nagbayad para sa atin. Tinubos niya po tayo, mga kapatid. Diba? And the payment was paid in full. Bayad na. Wala ka nang dapat gawin. Binayaran na po niya. Diba? Kung talagang hindi ka paligtas, bigyang pansin mo ang pangtubos ng Panginoon. So, at kung ikaw naman ay ligtas na, always remember, you are now God's possession. Diba? And the possession is permanent. Ye are not your own. Lagi nating ipaalala po sa sarili natin yan. Kasi kadalasan, desisyon natin para sa atin, ginagawa natin yung gusto natin, mali. Dapat po, nakakasana po tayo sa kung ano ang gamit ng Diyos para sa atin. Binili niya po tayo, nasa kanyang lahat ng karapatan. Kung ano ang dapat gawin sa buhay po natin. Kung ano ang nais niya po sa atin. Binili na po tayo, tinubos na po tayo. Wala na po tayong dapat kapasyang pang sarili. Dapat tayo po ay nakadesenyo na para sa gamit ng nagmamay-ari sa atin. And for me, I can say, isa sa blessing ko, yung kaisipan na ako ay sa Diyos na, pag-aari na po ako ng Diyos, kaya ang gamit ko dapat para sa Panginoon na. Amen? And the purpose is practical. To glorify Him. To glorify God. Yung luwalhatiin natin siya. Kaya yun ang titiyakin natin. Pagka tayo dadalo, hindi dapat napilitan tayo. Pagka tayo po dadalo, sapagkat alam natin na ito ang marapat, ito ang kalooban ng may-ari sa atin. Kaya mga kapatid, yung tawag natin sa kanyang Panginoon, totohanin natin yung pagkasinabi natin, siya ang Panginoon. Ibig sabihin, tayo ang susunod sa kanya at hindi tayo ang susundin niya. Diba? And then yung purpose natin para luwalhati ng Diyos. Kaya pag umattend ka, luwalhatiin mo ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, huwag kayong makukulitan hanggat hindi po natututo ang bawat isa sa atin. Lalo na kung Kristiyano ka, na lagi kang late na umattend sa church. Ikahiya po natin yan. Bakit? Sapagkat hindi po yan ang karapat-dapat sa ginawang pagtubos ng Panginoon sa atin. Sa kanyang naging pagtubos sa atin, ang karapatan niya ay ang luwalhati na dapat ibigay natin sa kanya.
Huwag ka nang magpasya sa sarili mo. Magpasya ka na ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung dadalo ka rin lang, dumalo ka na ng on time para malwalhati mo ang Panginoon. Huwag a-absent ka kung gusto mong umabsent, a-attend ka kung gusto mong umattend. Ang kalooban ng Diyos bilang nagmamay-ari sa atin ay ang huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Sa usapang pagkakaloob, sa usapang pagbibigay, sa usapang paglilingkod, sa usapang pagdalo, sa usapan na kung saan gamit ng buhay natin bilang binili ng Panginoon, dapat gamitin natin yan ayon sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, isang magandang ma-realize natin that we are not saved by chance. Diba? Nor kept by convenience. Hindi tayo na-save na nagkataon lang mga kapatid. Diba? We are bought. Ang ibig sabihin, binili tayo, tinubos tayo, binayaran tayo ng napakamahal na pambayad mga kapatid. Kaya dapat makita nyo po na tayo ay dapat belong, di ba? To Christ and bound to Christ. So yan po, the price was precious, the purchase was personal, the payment was paid in full, the possession is permanent, and the purpose is practical. Let us glorify God sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Nakatawid po ang inyong lingkod. Amen? Nakatawid po ang inyong lingkod. Maraming salamat po. Naway na pagpala po tayo ngayong umagang ito. At hindi lang napagpala, naway na paalalahanan po tayo. Naway naging malinaw po sa atin ang napakagandang paalala. Mga kapatid, for ye are bought with a price. Ikaw ay tinubos, ako ay tinubos, ang Kristiyano po'y tinubos. For we are bought with a price. Therefore, glorify God in our body which are God's. So yan po ang kalooban ng Panginoon.